Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2831 hanggang 2840. Matalas, mabangis, at nanginginig ang boses ni Emmer. Bilang huling dalawang Level 9 Supreme Paragon at pinuno ng Dragonoid, madali niyang nakilala si Baldwin at ang iba pa mula sa barko. Iyon mismo ang dahilan kung bakit galit na galit si Emmer hanggang sa puntong nagliliyab ang kanyang mga mata. Ang Primordial Sacred Land ay palaging isang prestihiyosong sekta sa mundo. Sa makatuwid, hindi inaasahan ni Emmer na makikita niya si Baldwin na nakikipagsabuatan sa mga Devil Cultivator. Hindi rin niya inakala na aatakehin ni Baldwin ang Dragonoid balang araw. Malamang na matagal nang nagsabuatan ang tatlong partido. Sa sandaling iyon, kinontrol ni Emmer ang mana sa kanyang katawan upang umikot sa kanyang katawan nang bumaril siya palabas ng karagatan na parang bola ng kanyan. Isang berdeng dragon na ilang daang talampakan ang haba ang lumulutang sa ibabaw ng karagatan at nagsasalita sa lengguwahe ng tao. Baldwin Lynch. Hindi pa nakatawid sa iyo ang Dragonoid. Bakit mo kami inaatake? Kaagad pagkatapos noon, pinagsisihan ito ni Emmer. Habang lumilipad siya palabas ng karagatan, nakita niya ang isang matanda na nakasuot ng itim na Amerikana na may malademonyong enerhiya na umiikot sa kanyang katawan sa tabi ni Baldwin. Sa isang tingin pa lang, nanginag sa takot ang kaluluwa ni Emmer at ang kanyang katawan ay nanginag. Gren. Matapos ang nakakagulat na bulalas, binalot niya ang kanyang katawan ng tubig dagat at nag-anyong parang isang agos ng liwanag upang lumipad pabalik sa ilalim ng karagatan. Gayunpaman, hindi siya basta-basta binitawan ni Gren. Isa ka lang mahabang uod at maingay. Paano mo nagawang itaas ang boses mo sa harap ko? Gumawa si Gren ng kuko gamit ang kanyang mga daliri. Kumikinang ang mga banal na liwanag sa dulo ng kanyang mga kuko. Sa isang kisap mata, ang mga liwanag ay naging maraming banal na kadena ng kaayusan. Hindi dapat maliitin ang puot mula sa isang kalahating immortal. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang maitim na ulap ay nasa buong kalangitan na may kulog na tumatama sa lahat ng dako. Ang mga banal na kadena ng kaayusan ay tumama kay Emmer na parang mga palaso. Sa loob ng ilang segundo, ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nababalot ng dugo. Alam ng Dragonoid na sila ay mapapahamak. Sugod na. Sumugod ang mga disipulo ng Primordial Sacred Land upang sirain ang pormasayon ng depensa. Kumikinang ang mga ilaw mula sa kanilang mga teknik sa lahat ng dako. Nanatili si Bolden sa barko. Bigla rin siyang nagpasya na sumali sa labanan. Kasabay ng pagtataas ng kanyang kamay, lumitaw at kumalat ang maraming enerhiyang demonyo. Nang madikitan ng mga Dragonoid ang enerhiyang demonyo, ang kanilang asensya, dugo, at enerhiya ay naalis sa kanila. Ilang segundo lamang ang lumipas bago sila naging mga kalansay ng enerhiyang demonyo. Samantala, sakam na nilamon ni Baldwin ang asensya, dugo, at enerhiya ng mga Dragonoid. Unti-unting lumitaw ang mga maitim na selyo sa kanyang mga mata, na katulad ng hugis ng apoy ng multo, na sumasayaw sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ang dating maganda at tahimik na lupain ng Dragonoid na may kamangha-manghang mga corale ay puno na ngayon ng dugo at mga kalansay. Libu-libong Dragonoid ang napatay. Sa puntong iyon, sina Baldwin at ang iba pa ay papunta na sa ipinagbabawal na lugar ng Dragonoid. Na siyang silid din ng kayamanan. Ang huling Level 9 Supreme Paragon ng Dragonoid ay pinoprotektahan ang natitirang mga kababalaghan. Pinanood niya ang kalaban na papalapit at tiningnan ang 5 kababalaghan ng may malungkot na mga mata. Sa huli, nakapagdesisyon na siya habang nakatingin kay Calvert at nagpadala ng isang telepathic message. Prinsipe Calvert, tumakbo ka. Pinagmamasdan na ng ibang mga sacred land ang ating kayamanan simula nang mamatay si Darius. Dalhin mo ang susi ng silid yaman at tumakbo ka. Ang silid ng kayamanan ay hinulman ng isang Dragonoid Celestial. Bagamat mayroon lamang itong katangian ng isang pananggalang na banal na sandata, kahit ang isang kalahating immortal ay hindi makakapasok ng walang susi. May pagkakataon ng Dragonoid na maling itayo ang kanyang kaluwalhatian ngunit kailangan ng iligtas ni Calvert ang kanyang buhay gamit ang susi ngayon. Namula ang mga mata ni Calvert. Umiling siya ng malakas at sinabing,
Paano ko haharapin ang ninuno kung tatakbo ako ngayon na alam kong mamamatay kayong lahat sa pakikipaglaban? Mapait na ngumiti ang Supreme Paragon at sinabing, Aking prinsipe, kailangan mong manatiling buhay upang balang araw, makapaghiganti ka para sa ating lahat. Pagkatapos noon, ang huling Supreme Paragon ng Dragonoid ay kumuha ng ilang teleportation amulet mula sa kanyang spatial ring at ibinigay ang mga ito kay Calvert at sa apat na iba pang kababalaghan. Siya mismo ang gumawa ng mga teleportation token na iyon. Kayang-kaya nitong mag-teleport hanggang 10,000 milya ang layo. Ang pinakamahusay na sandata na gagamitin upang makatakas sa mga mapanganib na panahon. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang kamay upang gumawa ng senyales. Ang kanyang aura ay naging hindi matatag at mabaliw. Nako, hindi. Masisira niya ang sarili niya. Ang mga disipulo ng Primordial Sacred Land na nakapalibot sa Supreme Paragon ay natulala at natakot. Ang kapangyarihan ng isang level 9 Supreme Paragon sa pagsira sa sarili ay nakakatakot. Maging si Baldwin ay kinailangang maging lubhang maingat kapag nakaharap sa kapangyarihan kaya natural lamang na ang mga disipulo na mga Royal Paragon lamang ay matakot dito. Sumibol ang liwanag mula sa katawan ng Supreme Paragon. Sinundan ito ng isang malakas na pagsabog sa ilalim ng dagat. Nang sumabog ang Supreme Paragon, ginamit niya ang tamang oras upang paganahin ang teleportation amulet kay Calvert at sa iba pa. Sa isang kislap ng mahinang puting liwanag, nawala sina Calvert at ang iba pa sa kawalan at nag-teleport sa ibang lugar. Si Gren ang pinuno na namuno sa mga tropa papunta sa Dragon Palace. Bilang isang kalahating immortal, mayroon siyang mataas na kamalayan. Sa kabila ng paggamit ng pagsabog bilang pantekip, alam niyang may malinang paganahin ang mga amulet. Gayunpaman, sinira ng shockwave ng pagsabog ang kawalan sa paligid niya at tinamaan siya ng nakakatakot na kapangyarihan ng gusto niyang pigilan si Calvert at ang iba pa sa pag-alis. Kalokohan. Nagmura siya ng maramdaman ng kanyang banal na sentido na matagal nang wala si Calvert at ang iba pa. Ang pagsira sa sarili ay naging sanhi ng pagkamatay ng maraming disipulo. Nawasak din ang Dragon Palace. Kumunot ang noo ni Gren at mukhang malungkot. Hanapin mo sila. Patay o buhay. Alam niyang mahalagang patayin si Calvert upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Samantala, sa isang nayon malapit sa hangganan ng East Plain, ang anteng-anteng para sa teleportasyon ay nag-teleport kay Calvert patungo sa kalangitan ng nayon. Nahulog siya mula sa kalangitan nang umalis siya sa kawalan. Masyadong abala ang teleportasyon kahit para sa isang Royal Paragon tulad ni Calvert. Masakit ang kanyang katawan at sumasakit ang kanyang tiyan. Sa kasamaang palad, masyadong mahina ang iba. Nakasalubong sila ng isang itim na butas habang nag-teleport at namatay. Pinigilan ni Calvert ang kanyang kalungkutan. Namumula ang kanyang mga mata. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng tama kaya't pumuti ang kanyang mga buko-buko at tumusok ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Tumulo ang mga patak ng dugo sa kanyang mga palad. Primordial Sacred Land. Mga Devil Cultivator. Sumusumpa ako na lilipulin ko kayong lahat sa hinaharap. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan nang maisip niya kung gaano sila kalakas. Hindi siya kasing talentado ni Drake na may 5-clawed Golden Dragon Bloodline o kasing lakas ni Damian na namatay sa Starry Sky Battle Space. Napakaliit ng posibilidad na makapaghiganti siya ng mag-isa. Arg. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ako pwedeng maghintay na lang dito at walang gawin kung alam kong mamamatay sila. Habang siya ay nagdadalamati at nagagalit, naalala niya si Severin. Alam ng lahat sa Blue Realm na ang Grundy Uno Sacred Land at Primordial Sacred Land ay paspusang nagdidigmaan simula pa noong 6 na buwan na ang nakalilipas. May chismis pa nga na sunod-sunod na pinatay ni Severin ang dalawang level 9 Supreme Paragon ng Wicked Tribe sa North Sea ilang araw na ang nakalilipas. Muli, naging usap-usapan ang pangalan niya sa lahat ng tao sa lungsod. Mahigpit na hinawakan ni Calvert ang susi ng treasure room at sinabing may nakakatakot na titig. Tama. Kailangan kong hanapin si Severin. Kaagad, lumipad siya sa kalangitan patungong Midland. Sa Enchanted Peak, ang langit ay bughaw na may kaunting ulap. Makapal ang antas ng espiritual na enerhiya. Sa hapon, sumikat ang araw sa silid mula sa bintana.
Nakatayo si Severin sa harap ng salamin habang tinutulungan siya nina Dayan at Gilda na magbihis. Maganda ang kanyang pakiramdam simula nang magkaroon ng breakthrough ang iba kahapon. Ang pagsalakay ng Devil Cultivator ay naglalagay kay Severin sa ilalim ng maraming pressure at nakakaramdam siya ng tensyon. Matagal na panahon na mula nang magkaroon siya ng pagkakataong mag-relax. Kaya, tinawag niya sina Woolrich, Felipe, at ang iba pa upang magtipon. Nag-inuman at nagsaya sila buong gabi. Natapos lamang ang party ng mataas na ang buwan sa kalangitan at lahat ay lasing. Sa wakas ay bumalik si Severin sa kama kasama ang kanyang mga asawa na natutulog sa tabi niya. Pinanood ni Severin habang inaayos ni Dayan at Gilda ang kanyang mga damit. Ngumiti siya at mahinang sinabi, "Ayos na ang lahat. Magpahinga muna kayo sa susunod na mga araw at magpahinga. Sa palagay ko ay hindi tayo aatakihin ng mga Devil Cultivator sa malapit na hinaharap. Ilalabas ko rin ang pagoda ng Green Emperor para makapunta kayong lahat at makapagsanay." Pagkatapos noon, lumabas siya ng silid, lumipad pataas, at naghanda upang ipatawag ang pagoda ng Green Emperor. Ang pangunahing gamit ng pagoda ay kadalasang ginagamit para sa pagtatanggol. Medyo mababa ang lakas ng pag-atake nito. Noong huling labanan sa North Sea, naramdaman ng pagoda na nasa panganib si Severin at tumalon palabas upang iligtas siya. Pagkatapos noon, mas kontrolado niya ang sandatang ito. Sa isang pag-iisip lang, maaari niyang ipatawag ang pagoda sa kanyang tabi kahit na ang pagoda ay ilang milya ang layo sa kanya. Mas makabubuti kung ilalagay ang pagoda sa sagradong lupain upang makatulong sa pagsasanay ng mas maraming piling disipulo upang palakasin ang kapangyarihan ng Sacred Land. Ang Grundy Uno Sacred Land ay maaaring mukhang makapangyarihan dahil kay Adrian, ang kalahating immortal, 6 na Supreme Paragon, at ilang Royal Paragon. Gayunpaman, medyo mahina pa rin ito kung ikukumpara sa Primordial Sacred Land, Wicked Tribe, at Darkness Sacred Land. Pagkatapos ng pag-atake sa North Sea, nagtamo si Adrian ng matinding pinsala mula sa pagsadyap kay Severin. Sa ngayon, nagpapahinga at nagpapagaling siya sa kuweba at aabutin ng maraming taon bago siya gumaling. Gayunpaman, ang oras ay paiikliin sa ilang buwan kung papasok siya sa pagoda kung saan ang oras ay 20 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Taglay ang kaisipang iyon sa kanyang isipan, ipinatawag niya ang pagoda at itinapon ito upang palakihin ito sa orihinal nitong laki. Pagkatapos noon, papasok na sana siya sa pagoda upang magsanay ngunit narinig niya ang boses ni Adrian sa kanyang isipan. "Mabilisan. Pumunta ka na sa bulwagan ngayon na." Kumunat ang noo ni Severin. Sa isang pag-iisip, isang umiikot na hangin ang lumitaw at bumalot sa kanyang katawan. Sumunod, hindi na siya nakita sa lugar na iyon. Pagkalipas ng 1 minuto, nakarating siya sa bulwagan. Habang naglalakad siya palabas ng kawalan, nakita niya si Adrian na nakaupo sa gitna na may mapatla at nakakasukang mukha. Sa kaliwa ay si Amethyst at sa kanan ay nakaupo si Heath na kagagaling lang mula sa North Sea at Mona. Nakita rin ni Severin ang isang binata na may 2 sungay ng dragon sa noo. Ang binata ay nakasuot ng kulay lila at gintong kasuotan na may turquoise hairpin sa kanyang ulo. Isang dragonoid. Medyo nagulat si Severin nang makita ang isa sa bulwagan. Simula nang mamatay si Darius, hindi na nagpakita ang dragonoid sa Blue Realm. Ano ang nagdala sa isa rito ngayon? Habang nag-iisip si Severin ng sagot, humajejek si Amethyst. "Severin, nandito ka na pala. Maupo ka." Nang nandoon na ang lahat, sabi ni Adrian. Ang pinuno ng Primordial Sacred Land, si Baldwin ay nakipagsabuatan sa Wicked Tribe at Darkness Sacred Land. Nasa East Plain na sila ngayon at sinasalakay ang Dragonoid. Nalipol ang buong Dragonoid. Nakatakas si Calvert at siya na lamang ang natitirang Dragonoid. Nabigla si Severin nang marinig ang tungkol sa kapos-palad na trahedya ng Dragonoid. Ano? Napatay ang mga Dragonoid. Ang Dragonoid ay dating isa sa mga kakampi ng Primordial Sacred Land. Ngayon ay tinalikuran sila ni Baldwin at inatake. Marahil ay nakita ni Amethyst kung gaano kagulat si Severin at natakot na baka hindi maniwala si Severin sa impormasyon. Itinuro niya ang binata at sinabing, "Ito si Prinsipe Calvert,
ang pangalawang prinsipe ng Dragonoid. Agad na tumayo si Calvert at yumuko ng may paggalang kay Severin. Pula ang kanyang mga mata at puno ng nakikitang mga daluyan ng dugo ang kanyang mga puting mata. Severin, aking kabanalan, hinihiling ko sa iyo na tulungan mo ako sa paghihiganti sa Dragonoid. Sabi ni Calvert ng may malungkot at galit na tono. Naningkit ang mga mata ni Severin at walang pakialam na nagtanong. Bakit gustong patayin ni Baldwin ang mga Dragonoid? Naalala ko na ang Dragonoid ay may malapit na kaugnayan sa Primordial Sacred Land noong mga panahong nasa Eastern Sea Secret Realm ako. Hindi ba't kakampi ang Dragonoid ng Primordial Sacred Land? Wala kang ideya. Pagkatapos mamatay ni Elder Darius, naging maingat kami dahil natatakot kaming tumawid at masaktan ang sinuman. Gayunpaman, nagpa siya ang Primordial Sacred Land, ang masasamang tribo, at ang Darkness Sacred Land na harapin kami at lipulin kami. Galit at malungkot na sabi ni Calvert. Mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao at patuloy na nagsalita ng galit. Alam nilang patay na si Elder Darius at ang kayamanan natin ang hinahanap nila. Sa pamamagitan ng paliwanag ni Calvert, naunawaan ni Severin kung bakit aatakehin ng Primordial Sacred Land at ng mga Devil Cultivator ang Dragonoid. Pagkatapos ng huling labanan sa North Sea, dumanas ng matinding pagkatalo ang mga Devil Cultivator. Sa katunayan, ito pa lamang ang huling labanan. Simula pa noong simula ng digmaan, dumanas ng matinding pagkatalo ang Wicked Tribe at ang Darkness Sacred Land. Sa kabuuan, maraming Supreme Paragon mula sa dalawang sektang iyon ang napatay ni Severin. Gumamit ang mga Devil Cultivator ng masasamang pamamaraan upang makalusot sa pamamagitan ng paglamon sa mga tao at pagpino ng kanilang mga kaluluwa. Ang bilis ng pag-unlad ay mas mabilis kaysa sa mga normal na cultivator. Gayunpaman, hindi mapapalitan ng dalawang sektang Devil Cultivator ang pagkawala ng mas malalakas na cultivator anumang oras sa lalong madaling panahon. Upang hayaan ang mga Royal Paragon na makalusot sa mga Supreme Paragon, kakailanganin nila ng napakalaking dami ng mga mapagkukunan. Bukod sa Dragonoid, walang mas mahusay na opsyon sa Blue Realm upang makuha ang mga mapagkukunang iyon. Ang iba pang mga Sacred Land ay may kalahating immortal na pagbabantay at pagprotekta samantalang nawala kay Dragonoid si Darius dati. Kaya pinili ni Baldwin ang Dragonoid. Ngayong naipaliwanag na ang lahat, nahirapan si Severin na sabihin ang dapat niyang sabihin. Paano ko ba sasabihin ito? Hindi pa ako nakakabangon mula sa labanan sa North Sea. Plano niyang tanggihan ang kahilingan ni Calvert dahil hindi naman siya kailanman naging malapit sa Dragonoid kaya wala nang saysay ang pagtulong sa Dragonoid na labanan ang mga Devil Cultivator ngayon. Nakita na iyon ni Calvert. Ikinuyong niya ang kanyang kamay at sinabing, "Nasa akin ang susi ng silid ng kayamanan. Para mabuksan ang silid ng kayamanan, kailangan mo ang password. Kapag nalaman iyon ni Baldwin, hahabulin nila ako. Kung matutulungan ako ng Grundy Uno Sacred Land na maibalik ang kayamanan sa Dragon Palace, maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo mula sa silid ng kayamanan." Tumahimik ang bulwagan. Maraming magagandang bagay ang narinig ni Severin tungkol sa silid yaman sa Dragon Palace. Ang Dragonoid ay naroon na sa loob ng maraming siglo. Noong sinaunang panahon, ang Dragonoid ay kasing lakas ng sinaunang mabangis na hayop. Mahilig sila sa kayamanan, lahat ng uri ng bihira at kakaibang kayamanan. Pagkalipas ng maraming siglo, ang Dragonoid ay nakakolekta ng napakaraming kayamanan. Kahit na si Severin ay isang level 6 Supreme Paragon na ngayon, natukso siya sa kayamanang nakolekta ng Dragonoid. Ang Dragonoid ay may mahabang kasaysayan mula pa noong sinaunang panahon, isang maayos at malakas na sekta. Maraming metal at alchemical pills na mahirap hanapin ngayon at nawala ay karaniwan noong araw. Si Amethyst ang unang bumasag sa katahimikan. Tumawa siya ng mahina. "Huwag kang mag-alala, Prinsipe Calvert. Ang Primordial Sacred Land, ang Wicked Tribe, at ang Darkness Sacred Land ay aming mga kaaway. Hindi kami kailanman magiging kakampi nila." Binigyan ni Heath si Calvert ng isang madamdaming tingin at tiningnan siya na parang isa itong kayamanan. "Hahaha. Kung ganoon nga, wala nang dahilan para tumanggi pa tayo." Malinaw na natukso si Severin.
Ang Dragonoid ay nagtago ng isang napakalaking kayamanan pagkatapos ng napakaraming siglo. Kung makakakuha siya ng bahagi ng kayamanan, magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya. Marahil, may mga alchemical pills na ginawa mula pa noong sinaunang panahon. Kahit na ang kayamanan ay hindi angkop para sa Supreme Paragon, maaari pa rin itong magamit upang palakasin ang mga disipulo ng Grundy Uno Sacred Land at dagdagan ang kabuoang lakas ng Sacred Land. Talagang ayaw ni Severin na makita ang mga kayamanang iyon na mahulog sa mga kamay ng Primordial Sacred Land at ng mga Devil Cultivator. Nag-isip siya sandali at sa wakas ay tumango. Dahil pumayag ang sect leader at ang third elder na tumulong, susundin ko ang kanilang kagustuhan. Sagot ni Severin. Ipinitik ni Mona ang kanyang kamay at galit na sinabi. Ang mga Devil Cultivator ay isang grupo ng mga kaiyahiyang tao. Sila ay kasuklam-suklam, masama, at malupit sa Dragonoid. Siyempre, ikinagagalak naming makipaglaban kasama mo, Prinsipe Calvert. Noong una, medyo hindi mapakali at nag-aalala si Calvert na baka hindi pumayag si Severin at ang Grundy Uno Sacred Land na tumulong. Nang malaman niyang pumapayag si Severin na tumulong, nakaramdam siya ng malaking ginhawa. Sa katunayan, inihanda na niya ang sarili na tanggihan ni Severin at ng Grundy Uno Sacred Land. Kahit alam niyang magkasalungat ang Grundy Uno Sacred Land at ang Primordial Sacred Land, alam din niya na kamakailan lang ay nakipaglaban sina Severin at Adrian kay Horus sa North Sea. Habang may luha sa kanyang mga mata, naantig siya. Salamat sa lahat. Pagkatapos noon, magalang siyang yumuko upang magpasalamat. Sa sandaling iyon, ikinumpas ni Adrian ang kanyang kamay upang maglabas ng isang di nakikitang puwersa upang buhatin si Calvert at patayuin ito ng tuwid. Noong labanan sa Eastern Sea, kinailangan kong lumaban sa dalawang tao. Kahit na binigyan ko si Darius ng isang malakas na suntok, hindi iyon dapat sapat na lakas para pumatay ng isang kalahating immortal. Nag-isip akong mabuti at ang tanging napagdesisyonan ko ay si Xavier pala ang pumatay kay Darius. Karamihan sa mga tao sa Blue Realm ay naniniwalang si Adrian ang pumatay kay Darius. Gayunpaman, ayaw ni Adrian na maranasan iyon. Dahil mas kaunti siya sa bilang sa labanang iyon, kinailangan niyang umasa sa kanyang espada, ang Emerald Blade, isang level 3 protective divine weapon upang saktan si Darius. Bagamat ang isang kalahating immortal ay hindi kasing lakas ng isang immortal, ang antas ng sagradong pilosopiya ay malapit na rin sa kumpletong yugto. Hindi bababa sa dalawa sa kanyang espiritu, kaisipan, at kaluluwa ay nasa kumpletong yugto. Mahirap para sa isa pang kalahating immortal na patayin siya. Kahit papaano, maaari siyang tumakbo kahit alam niyang talo siya. Kung hindi ginamit ni Severin ang pagoda ng Green Empire upang ikulong ang kawalan sa paligid ng lugar, magkakaroon sana ng pagkakataon si Hora na makatakas. Umasa rin si Adrian sa Achilles Balde at sa tulong ni Severin upang pilitin si Horus sa punto kung saan mas gusto niyang magpakamatay sa pamamagitan ng self-detonation. Gayunpaman, hindi naging mas maayos ang sitwasyon ni na Adrian at Severin. Iyon ay ang pakikipaglaban lamang nila sa isang kalahating immortal. Gayunpaman, ang labanan sa Eastern Sea ay kinasangkutan ng dalawang kalahating immortal, sina Darius at Xavier. Pagkatapos ng laban ang iyon, pinag-isipang mabuti ni Adrian dahil sa tingin niya ay kahina-hinala ang pagkamatay ni Darius. Sa wakas, napagpasyahan niya na ang tanging taong maaaring pumatay kay Darius ay si Xavier. Ngayong alam na ni Calvert ang katotohanan. Ang kanyang mukha ay mukhang malungkot at galit na galit. Namula ang kanyang mga mata. Mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao at sinabing may puot. Salamat sa pagsasabi sa akin. Sa palagay ko ay matagal na tayong tina-target ng Primordial Sacred Land. Kaya naman mabilis nilang nailunsad ang pag-atake. Bagamat hindi kasing talentado ni Drake o kasing lakas ni Damian si Calvert, isa pa rin siyang kababalaghan. Sa pamamagitan ng paliwanag ni Adrian, mabilis niyang naibuod ang lahat ng mga salik at natagpuan ang mahalagang dahilan kung bakit sila inatake. Simula nang mamatay si Darius, nawala sa Dragonoid ang kanilang pinakamakapangyarihang cultivator. Plano ni Xavier na patayin si Darius upang ma-atake ng Primordial Sacred Land ang Dragonoid at nakawin ang kanilang mga kayamanan. Sa puntong iyon, huminga ng malalim si Calvert,
mukhang determinado, at sinabing, "Nasa iyo ang mga salita ko. Tulungan mo akong makuha ang silid ng kayamanan, iligtas ang aking mga tao, at maaari kang kumuha ng anumang kayamanan na gusto mo mula sa silid ng kayamanan." Siya ang huling bahagi ng kanyang mga tao. Imposibleng mapanatili niya ang Dragonoid bilang isa sa pinakamalakas na puwersa ngayon. Bilang isang Royal Paragon, magiging lubhang mapanganib para sa kanya na hawakan ang susi sa silid ng kayamanan. Naisip niya na mas makabubuting gamitin ito bilang gantimpala at ibigay ito sa Grundy Uno Sacred Land nang tulungan nila siyang maghiganti. Sa Dragon Palace sa Eastern Sea, buong pagmamalaking nakaupo si Baldwin sa trono kung saan nakaupo si Darius habang tinitingnan ang marangya, kaakit-akit, at kaakit-akit na Grand Hall. Ilang batang Dragonoid ang nakahiga sa lupa na nanginginig ng walang tigil. Kasama nila ang mga nilalang sa dagat. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig din ng hindi mapigilan. Sa labas ng bulwagan, si Seren, ang pinuno ng sekta ng masasamang tribo, ang kumokontrol sa punong ministro ng pagong, at pumasok sa malaking bulwagan ng may malungkot na mukha. Anstora, nawawala ang susi sa silid yaman ng Dragon Palace. Hindi natin mabuksan ang silid yaman. Iniulat ni Seren. 3 susi ang kailangan para mabuksan ang silid ng kayamanan. Ito ay isang hakbang na ginamit upang maiwasan ang anumang alitan na nagaganap sa pagitan ng mga matatanda at mga disipulo. Kaya, ang mga susi ay ibinigay bawat isa sa isang matanda, isang kababalaghan, at iniingatan ang huling piraso sa templo ng mga ninuno. May hawak na susi si Emer at ito ay nahulog sa kamay ng kaaway nang siya ay mapatay. Nang pumasok ang kaaway sa palasyo, nakakita sila ng isa pa sa templo ng ancestor. Hinanap nila sa lahat ng dako ang huling susi, ngunit hindi nila ito matagpuan. Galit na galit si Seren tungkol doon. Sa huli, nahuli ng kanyang tauhan ang Turtle Prime Minister at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ng huling susi. Doon lamang nila nalaman na ang huling susi ay kay Calvert. Galit na tanong ni Baldwin nang malaman niyang wala silang kompletong set ng mga susi. Nasaan siya? Hindi mabilang na demonyong enerhiya ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Ang aura at presyon ng Level 9 Supreme Paragon ay bumagsak sa Turtle Prime Minister at idiniin ng malakas ang Turtle Prime Minister sa lupa. Ang nakakatakot na aura ay labis na natakot ang Turtle Prime Minister kaya't upang mailigtas ang kanyang sarili, mabilis niyang sinagot ang tanong. Sir, ginamit po ni Emer ang anting-anting para ay teleport si Calvert palayo. Kung ganoon, bakit pa kita kailangan? Pinaikit ni Baldwin ang kanyang mga mata at sumigaw ng malakas. Ang kanyang itim na mga mata ay kumikislap sa malakas na kapangyarihan. Ang malakas na sigaw ay umalangaw-ngaw sa palasyo ng dragon at yumanig sa tubig dagat, na lumikha ng maraming alon. Ang mga nilalang sa dagat ay samukan ng dugo at natakot. Ang mga may mababang antas ng kakayahan ay sumabog at naging ulap ng dugo. Ang dugo ay damaloy na parang ilog patungo kay Baldwin at pumasok sa kanyang katawan. Ang Turtle Prime Minister ay nanginig at sumigaw ng may takot. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Napakawalang kwentang kalokohan mo. Nakakainis na sabi ni Baldwin. Nairita siya sa paghingi ng awa mula sa Turtle Prime Minister. Itinaas niya ang kanyang kamay at dinurog ang Turtle Prime Minister hanggang maging pati. Nasa bulwagan din si Gren. Sinabi niya. Sa tingin ko isa sa mga taong nakatakas sa akin ang dapat may hawak ng huling susi. Masama ang dating ni Baldwin dahil sa matinding galit na nararamdaman niya. Nakarating na sila sa silid ng kayamanan ngunit kung wala ang susi, hindi nila ito mabuksan. Ang silid ng kayamanan ay gawa sa metal na euro at banal na ginto. Naglalaman ito ng mga panuntunan ng langit at lupa. Kung wala ang susi, kahit ang isang kalahating immortal ay hindi makakapagbukas nito. Walang magagawa ang sinuman. Labis na inis ni Baldwin na malaman na nasa loob ang kayamanan ngunit hindi niya ito maabot. Naalala niya ang mga batang dragonoid na nakatakas, ikinumpas ang kanyang kamay, at nagutos. Hanapin sila. Gusto ko silang makitang buhay man o patay. Hindi nang ahas sina Seren at ang iba pa na suwayan si Baldwin. Mabilis silang kumilos at nagtungo sa East Plain. Ang Grundy Uno Sacred Land sa Midland,
Ang summon airship ay nakaparada sa himpapawid ng Sacred Land malapit sa pasukan. Natakpan ng malaking anino ang Sacred Land, hinaharangan ang sikat ng araw. Sa unahan ng airship, buong pagmamalaking nakatayo si Severin na nakasuot ng puting damit habang umiihip ang simoy ng hangin patungo sa kanya. Inilaan ng Grundy Uno Sacred Land ang halos lahat ng tauhan sa laban na ito upang manalo sa laban at habulin ang Primordial Sacred Land, Wicked Tribe, at ang Darkness Sacred Land palayo sa Dragon Palace. Kasama sa lineup ang isang kalahating immortal, 3 Supreme Paragon, 12 Royal Paragon, at ilang daang Paragon. Karamihan sa mga Royal Paragon ay ang mga sumunod kay Severin upang protektahan ang South Sky. Sumali rin sa laban sina Francis, Alan, at iba pa. Ang 2 Supreme Paragon ay sina Heath at Mona. Habang ang kalahating immortal ay si Adrian. Tiningnan ni Severin ang mahinang mukha ng kanyang master. Master, bakit hindi ka nalang bumalik? Hindi ka pa nakakabawi. Umiling si Adrian at mahinang sinabi. Base sa impormasyon mula kay Calvert, naroon din si Baldwin. Kung hindi ako pupunta, hindi ninyo siya makakalaban. Seryoso ang mukha ni Heath. Kumunot ang noo habang nagtatagpo ang espiritual na liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Walang ekspresyon ang ipinakita ni Mona sa kanyang mukha. Nakatingin siya sa malayo at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Walang ibang nakahikayat kay Adre na manatili sa likod kundi si Severin. Kung gayon, tahimik na bumuntong hininga si Severin. Nakita niya ang isang matinding labanan sa hinaharap. Tiyak na mas makakabuti kung mayroon silang kalahating immortal na kasama. Kaya naman, hindi na sinubukan pang hikayatin ni Severin. Sa isang pag-iisip, tinawag niya ang pagoda ng Green Emperor. Mataas ang kanyang kumpiyansa sa tulong ng isang celestial weapon. Pagkatapos nito, nilinggan niya ang maiingay na mga disipulo sa likuran ng airship at sinabing, oras na para umalis. Umindayog ang espasyo sa paligid ng airship at agad na naglaho ang airship. Matapos lumipad sa kawalan ng ilang sandali, naramdaman ng banal na sentido ni Severin na nakarating na sila sa Eastern Sea. Kinontrol niya ang mga patakaran ng kalawakan upang maibalik ang airship sa labas ng mundo. Sa isang kisap mata, lumitaw ang sumon sa ibabaw ng Eastern Sea. Samantala, katatapos lang lumunin ni Baldwin ang dugo at enerhiya ng Turtle Prime Minister at iba pa sa Dragon Palace sa ilalim ng dagat. Sa sandaling lumitaw ang summon airship, naramdaman niya ito. Nakapahinga si Baldwin habang nakapikit. Iminulat niya ang kanyang mga mata, tumangala, at malamig na sinabi. May paparating. Walang duda, napansin din ni Baldwin ang summon airship. Hindi biro ang pagkakilala sa isang level 9 Supreme Paragon. Ngumiti siya ng masama. Mukhang naging mapanghimasok ang Grundy Uno Sacred Land. Pagkatapos noon, tumayo siya mula sa langit. Habang humahakbang siya, nawala siya sa palasyo at muling lumitaw sa antas ng dagat. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran niya habang pinapanood sina Severin, Heath, Mona, Calvert, at ang iba pa. Sa wakas, nakatuon ang kanyang mga mata kay Adrian. Medyo nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapansin niyang si Adrian ay bahagi ng mga tropa. Ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Walang pakialam na tanong ni Baldwin. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Calvert ang kanyang galit at sinugod si Baldwin. Baldwin. Ang Primordial Sacred Land ay palaging isang matuwid na sekta. Ngunit, ikaw ay isang mabagsik, masama, at masamang tao. Pinapatay mo ang aking mga tao at sinisira ang aking tahanan. Sumusumpa ako na hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Galit na saway ni Calvert. Dahil naroon sina Severin at ang iba pa upang tulungan si Calvert na maghayganti, kailangan nilang linawin ang kanilang paninindigan. Pinakawalan ni Severin ang kapangyarihan ng kanyang Supreme Paragon. Ang nakakatakot na aura ay nakaapekto sa kalangitan at lumikha ng maraming kulog. Mahinang sabi niya, Baldwin. Ang Dragonoid at ang Grundy Uno Sacred Land ay nagtutulungan ngayon. Lumabas ka sa Eastern Sea at ibalik ang silid yaman ng Dragon Palace kay Calvert. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Baldwin kung ano ang hinahanap ng Grundy Uno Sacred Land.
Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng kabayaran ang ibinayad ni Calvert para humingi ng tulong sa Grundy Uno Sacred Land, hindi niya ibibigay ang silid ng kayamanan. Pumalakpak siya at ngumisi. Kung ganoon nga, tingnan natin kung paano mo babawiin sa akin yan. Kasunod nito, lumitaw ang isang whirlpool. Lumitaw ang mga disipulo ng Primordial Sacred Land at ng Wicked Tribe at pinalibutan sina Severin at ang iba pa, nakatitig sa kanila gamit ang kanilang mga mabangis na mata. Napansin ni Gren na may nangyayari. Walang alinlangan, mabilis niyang isinama ang mga lalaki pabalik sa Eastern Sea. Ang kanyang katawan ay nagliwanag sa isang madilim na aura. Ang hangin ng kasamaan ay matalas na parang kutsilyo at nagyelo sa dagat. Pagkamatay ni Hora, bumagsak ang pangkalahatang kapangyarihan ng Wicked Tribe. Kaya naman labis na kinamuhian ni Gren si Severin at ang Grundy Uno Sacred Land kaya't hiniling niya na sana ay punatin niya sila at kainin ang kanilang laman. Isasama niya sana ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang Grundy Uno Sacred Land kung may kalahating immortal na tumutulong sa kanya. Walang ekspresyon sa mukha ni Gren habang nakatitig kay Adrian. Alam niyang determinado ang Grundy Uno Sacred Land na makipaglaban sa kanila nang makita niyang nagpumilit si Adrian na pumunta rito sa kabila ng kanyang pinsala. Sinabi niya, "Adrian, alam kong hindi ka pa nakakabawi. Ipagkakaloob ko sa iyo ang hiling mong mamatay ng mas maaga." Matapos mamatay si Hora, matagal na niyang hinahangad na makipagtulungan kay Baldwin upang patayin si Adrian. Gayunpaman, dumating si Jackson sa tamang oras at iniligtas si Adrian. Nagpakita si Gren ng isang masamang ngiti sa kanyang kulubot na mukha dahil alam niyang nang-ahas si Adrian na lumaban kahit hindi pa siya lubos na nakakabawi. Walang pag-aalinlangan, ibinalik niya ang kanyang kamay upang kumuha ng isang itim na punyal. Lumaki ang punyal habang ito ay nasa labas. Ito ay hinukitan ng mga bulaklak, isda, ibon, insekto, kalansay, at multo. Sumabog ang mga patakaran ng pagkawasak. Naging marahas ang kanyang aura nang ilabas niya ang proteksyon na banal na sandata, na nagpaparamdam sa kanya na napakalakas at maharlika. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Walang pakialam na sabi ni Adrian. Kung mapapatay niya si Hora, hindi niya inakalang si Gren, isang matandang diablo na mas mahina kaysa kay Hora, ay magiging problema para sa kanya. Agad siyang sumilip palabas ng airship. Ang Emerald Balde ay nagpakawala ng isang guhit ng banal na liwanag. Isang tunog ng sipol ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sinundan ito ng isang maliwanag at nakasisilaw na sinag ng espada na lumilitaw sa kalangitan. Ang kilos ni Adrian ay parang isang senyales na magsisimula na ang digmaan. Itinaas ni Heath ang kanyang kamay upang lumikha ng isang espiritual na sinag ng enerhiya na may nakasisilaw na liwanag na nagliwanag sa Eastern Sea. Ibinaba ni Mona ang kanyang hairpin at kumaway. Ang hairpin ay direktang tumama kay Seren na may nakakatakot na intensyong pumatay. Sumigaw si Baldwin. Sugod. Nakatutok ang kanyang target kay Severin. Sa isang iglap, sumugod siya palabas na parang palason na may hawak na mga patakaran at palihim na tinipon ang banal na liwanag ng pagkawasak. Sa isang pag-iisip, tinawag ni Severin ang Oculus Blade. Malaki ang ipinagbago ng kanyang aura nang hawak niya ang Oculus Blade. Isang makapangyarihang patakaran ng pag-espada ang sumikat sa kanyang katawan. Ito ay napakaliwanag at mainit na kayang-kaya nitong pasuhin ang balat ng isang tao kahit na ang tao ay maraming milya ang layo. Hawak ang Oculus Blade, nakatayo si Severin ng matangkad at tuwid habang lumulutang sa ibabaw ng karagatan. Malakas ang ihip ng hangin. Ang kasaganaan ng espada ay bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga patakaran ng swordsmanship ay dumadaloy sa kanyang katawan at ang makintab na celestial light ay sumisikat ng maliwanag mula sa kanyang katawan. Mula sa malayo, kamukha niya ang celestial swordsman mula sa sinaunang panahon. Kasabay nito, inilalabas niya ang kanyang level 6 Supreme Paragon's attainment at ginagawa itong isang nakakatakot na shockwave na yumanig sa lahat ng direksyon. Ang kumpletong yugto ng mga patakaran ng paggamit ng espada. Bulalas ni Baldwin na may nakakatakot na itsura. Dahil hindi niya inaasahan na magagawa iyon ni Severin.
Ang pinakanagulat ni Baldwin ay ang pag-alala na si Severin ay isang level 5 Supreme Paragon lamang ilang araw na ang nakalilipas nang makita niya si Severin sa hangganan ng North Sea. Paano siya nakasulong ng ganito kabilis? May ilusyon si Baldwin na iniisip na kayang basagin ni Severin ang level barrier ng kasing dali ng pagkain at pag-inom. Nakakita na ng maraming magagaling na kababalaghan ang Anstora ngunit wala pang sino man ang nakapag-cultivate at sumulong ng ganito kabilis sa yugto ng Supreme Paragon tulad ni Severin. Ang pagiging isang Supreme Paragon ay nangangahulugan na ang cultivator ay nagsimulang maunawaan ang mga panuntunan ng langit at lupa at bumuo ng isang personal na sagradong pilosopiya. Ang bawat hakbang ay dapat gawin ng may matinding pag-iingat. Ang Supreme Paragon ay maaaring kailangang magsanay ng mag-isa sa loob ng maraming taon at kahit na ganoon ay maaaring walang pakinabang. Hindi iyon si Severin. Tila siya ang paboritong anak ng Diyos. Matapos niyang makuha ang asensya ng True Immortal mula sa Starry Sky Battlespace, nagawa niyang makalusot sa napakabilis na bilis. Tila wala sa kanya ang harang sa pagitan ng antas ng bawat Supreme Paragon dahil napakabilis niyang makausad. Sa sandaling iyon, pinagsisihan ni Anstora ang pagpili niyang lamunin si Baldwin. Kung nilamon niya si Severin at kinuha ang katawan ni Severin, natulungan na sana niya ang tunay nitong katawan na makalaya ngayon. Siyempre, pantasya lang niya ito sa kanyang isipan. Ang pagkagambala ay isang malaking bawal sa panahon ng labanan. Gumanti siya at ginamit ang skill. Biglang sumiklab ang demonyong enerhiya at umabot sa maraming milya ang layo. Naglalaman ito ng mga emosyon at pagnanasa ng tao na sinabayan ng isang nakakatakot na mapanirang aura na patungo kay Severin na parang isang daluyong. Iyan lang ba ang kaya mo? Kumunot ang noo ni Severin at malamig na napangisi. Inihampas niya ang Oculus Blade para lumikha ng isang malakas na sinag ng espada na halos 1,000 talampakan ang haba. Ang maliwanag na sinag ng espada ay tumagos sa kalangitan at nagpakalat ng demonyong enerhiya na parang isang piraso ng cake. Sige. Itinaas ni Baldwin ang kanyang braso at hinawakan ang hangin sa harap niya gamit ang kanyang mga daliri nang makita niya ang paparating na sinag ng espada. Ang kanyang mga daliri ay kumikinang sa itim na liwanag. Ang kapangyarihan ng mga patakaran ay lumitaw mula sa kawalan at nagiba sa isang itim na demonyong kuko na sumusugat patungo sa sinag ng espada. Ang demonyong kuko ay binasag ang sinag ng espada. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang sumabog na parang mga shockwave. Buong pagmamalaking nakatayo si Baldwin sa kawalan at tumingin kay Severin. Ang kanyang mga titig ay puno ng paghanga. Inaamin kong minamaliit kita. Nakakagulat na makita kang nagtataglay ng kahanga-hangang kapangyarihan na nasa level 6 Supreme Paragon pa lang. Natatakot ako na sa level 9 ay magkakaroon ka na ng kapangyarihang pumatay ng isang celestial. Pagkatapos ng maikling laban, kinumpirma niya na ang kapangyarihan ni Severin ay kasing lakas ng sinabi ng iba. Si Severin talaga ang pinakamalakas sa kanyang antas at may kakayahang patayin ang mga nasa mas mataas na antas kaysa sa kanya. Karaniwan, hindi magiging problema si Severin para kay Anstora. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nakulong sa loob ng maraming taon at matagal na siyang naghihintay ng pagkakataong maging immortal sa Golden Age ito. Ginamit niya ang pamamaraan mula sa Celestial Demon upang akitin si Xavier na maging isang Devil Cultivator at tinukso sina Hora at Gren na makipagtulungan sa kanya. Sa katunayan, alam niya kung ano ang nasa isip ni na Xavier, Hora, at Gren. Ginagamit lamang nila siya upang maging mas malakas at pinigilan siyang maging immortal pagdating ng panahon. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang kanyang tunay na layunin ay hindi ang maging isang immortal. Matapos sumanib ang kanyang tunay na katawan sa kakaibang substansya, siya ay kasing lakas ng isang immortal. Kaya naman nabigo ang Green Emperor na punan siya at maaari lamang siyang mahuli sa Realm Gate gamit ang mga panuntunan ng langit at lupa. Hindi rin siya iiwan ng iba pang mga celestial mula sa nakaraan. Sa plano ni Anstora, lalamunan niya ang bawat nabubuhay na nilalang sa Blue Realm kapag ang kanyang tunay na katawan ay nakawala mula sa selyo. Pagkatapos ay tataas ng malaki ang kanyang pagkakataong maging Realm Master. Ngayong dumating na ang Great Tribulation at ang simula ng Golden Age, si Severin ay isang salik na hindi niya inaasahan sa kanyang plano at nabigla siya. Hindi mahalaga kung siya ay magiging immortal o hindi.
Matapos sumanib sa asensya ng demonyong celestial na extraterritoriality, ang kanyang katawan ay lumikha ng isang mahiwagang substansya. Hindi ito alam ngunit kahit ang isang celestial ay hindi kayang patayin si Anstora. Maliban na lang kung sapilitang ginamit ng celestial ang kapangyarihan ng ilog ng panahon. Kaya, ang pagiging Realm Master ang pangunahing layunin ni Anstora. Noong araw na umiiral pa ang Celestial Domain, ang Blue Realm ay isang piraso lamang ng lugar sa domain. Ang mga panuntunan ng langit at lupa ay nasa maayos at perpekto. Ang isang Level 9 Supreme Paragon ay kailangan lamang umakyat upang makuha ang kanyang hanay ng mga sagradong pilosopiya upang maging isang Celestial. Nang maalala ni Anstora ang demonyong celestial na dayuhan, nalaman niya na sa hindi malamang dahilan ay gumuho ang Celestial Domain at nahati sa 3 seksyon. Ang pinakamalaki ay nanatili bilang Celestial Realm habang ang dalawa pa ay naging Blue Realm at mundo ng mga Devil Cultivator. Ang demonyong celestial na extraterritoriality ay isang tunay na immortal mula sa mundo ng mga Devil Cultivator. Natagpuan niya si Blue Realm at nagplanong sakupin ang kontrol sa lupain at naging Realm Master. Gayunpaman, pinigilan siya ng Green Emperor at pinatay siya. Umiling si Baldwin at tumitig sa mga mata ni Severin. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng intensyong pumatay. Dahil buhay pa siya mula noong sinaunang panahon, nakakita na siya ng maraming kababalaghan ngunit hindi pa siya nakakita ng isang kasing lakas at kasing talentado ni Severin kahit na ang kanyang tunay na katawan ay nakulong sa Ancestral Land. Hindi ko na siya hahayaang mabuhay pa. Naisip ni Baldwin habang tinatitigan si Severin ng nakamamatay. Ang malademonyong enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay naging marahas. Ang nakakatakot na mga tuntunin ng pagkawasak ay tumalbog sa kanyang palad. Itinaas ni Baldwin ang kanyang kamay at inihagis ito kay Severin. Lumikha ito ng isang nakakarinig na tunog. Ang mga pulang tuntunin ng pagkawasak ay naging isang sinag na kasing laki ng gilingang bato, na may dalang walang kapantay na kapangyarihan habang ito ay sumabog kay Severin. Dinilaan ni Severin ang kanyang tuyong bibig. Mahigpit niyang pinisil ang Oculus Blade. Bigla, ang paggamit ng kanyang Level 6 Supreme Paragon ay tinangay ang lahat. Nilipad ng malakas na hangin ang kanyang mahabang buhok. Mamatay ka. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang espada at sumigaw, sabay irap. Sa isang kisap mata, lahat ng uri ng divine techniques at skills ang nangyari sa ere. Ang Dharma Energy, Stellar Punch, Sky Soil Heptagold Sword Energy, at 5 Elements Mudra. Hindi mabilang na divine aura ang nagbanggaan sa ere. Sa sandaling iyon, gumuho ang espasyo at lumitaw ang 4 na elemento. Sa kabila ng pagiging bahagi ng Anstora, si Baldwin ay isa lamang Level 9 Complete Stage Supreme Paragon. Gayunpaman, mas marami siyang karanasan sa pakikipaglaban at alam niya kung paano gamitin ang divine techniques ng higit pa sa isang normal na Supreme Paragon. Kahit na hawak ni Severin ang Oculus Blade, wala sa kanila ang nakawala. Ang nakakatakot na shockwaves ay tumama sa dagat at lumikha ng isang malaking tidal wave. Ang nakakatakot na aura ay nararamdaman sa layong 10,000 milya. Sa kabilang banda, sina Heath at Mona ay nagsama-sama upang labanan si Seren. Ang labanan ay matindi at natigil. Sina Adrian at Gren, ang dalawang kalahating immortal, ay naglalaban na sa 9 na kalangitan. Bawat atake ay winasak ang kawalan, sinira ang mga patakaran, at maging ang langit at lupa ay nagbago ng kulay.